Okay, purihin ng Panginoon. Magandang gabi sa atin. Pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral dito sa Old Testament survey. But this perspective ng Old Testament survey na ginagawa natin, tinitingnan natin yung kabuuan na nalilink siya sa New Testament revelation or the Gospel. So, nandito na tayo ngayon dito sa books of First and Second Samuel. Katatapos lang nung nakaraan yung tatlong books naman, yung book of Joshua, Judges, and Ruth. So bago tayo magpatuloy, hinihiling kong yumuko tayo at manalangin. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng kabutihan niyo po. Maraming salamat, Lord, sa pagpapala ninyo sa amin sa araw-araw. Maraming salamat, Lord, sa mga salita ninyo na nagsisilbing gabay sa amin, nagbibigay sa amin ng kaunawaan sa mga ginagawa ninyo, mga plano ninyo, nang maihanay namin, Lord, ang aming mga sarili sa mga ito, Lord, at makatulong kami, makaambag kami, Lord, sa mga layunin ng inyong kaharian. Bless mo, Lord, ang aming pag-aaral ngayong gabi. Inihiling namin na ikaw ang gumabay sa amin, ikaw ang magbigay ng kaunawaan sa amin. Bless mo rin ang aming mga kasama na nanonood sa recorded version. Ikaw, Lord, na sa pamamagitan ng platform na ito, ikaw ang gumabay rin sa kanila, magbigay ng kaunawaan sa mga gustong ipahiwatig o iparating ng inyong salita. Bless mo ang bawat isa sa amin. Itong hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so nasa session 5 na tayo. Ang pamagat ng session natin dito is The Kingdom, the Rise of the Monarchy. So nung una, pinag-aralan natin yung unang bahagi nito. So yung overview kasi ng course natin, yung diniscuss ko noon na survey ng Old Testament, hinahati natin sa una sa foundations. So sa foundation ng lahat ng pinagmulan ng mga bagay. So diniscuss natin dito yung Genesis chapter 1 to 11. And then pangalawang session natin, pinag-aralan natin yung pangalawang bahagi ng Genesis, which is Genesis chapter 12 to 50, yung pangako ng Diyos, yung covenant ng Diyos kay Abraham. So, ayan. At yung pangatlo, ang pangatlong bahagi ng ating kurso dito ay yung redemption. Paano na yung noong dumami na yung lipi ni Abraham, naging umabot na sila sa milyon, gaya ng sinabi ng Panginoon sa kanya noon, nadala sila sa Egypt, naging dumami sila doon at naging mga alipin ng mga Ehipsyo. Pero dito, sa bahaging ito, sa session 3, pinag-aralan natin kung paano sila iniligtas ng Panginoon mula sa slavery at dinala sa Sinai. So, yun yung saklaw ng session 3. And itong huling session na pinag-aralan natin, session 4, pinag-aralan natin na noong paglabas nila ng Ehipto at pumunta doon sa Sinai, tuloy-tuloy yung kasi ang pangako ng Panginoon makukuha nila yung lupang ipinangako sa kanilang mga ninuno. So, kaya ang title ng session 4 natin ay The Conquest and Crisis. So, ganun nga yung nangyari at umabot sa punto na nanalo sila, na nasakop nila yung mga ipinangako ng Diyos na pinangako ng Diyos sa kanila na lupain. Okay? So, pagpapatuloy natin ngayon, nandito tayo ngayon sa ating session 5, which is yung pagpapatuloy ng kwento ni Ruth. So, ano nang nangyari pagkatapos ng kwento ni Ruth? So, sandali, nawawala yung notes ko dito. Sandali lang. Ayan, session 4. Lipat ko lang yung notes and
Balik natin yung session 5. Okay, itutuloy natin ngayon. At ang key verse natin dito ay itong 1 Samuel chapter 13 verse 14. So 1 Samuel at 2 Samuel ang ating focus sa ngayon. So the Lord has sought a man after his own heart, and the Lord has commanded him to be prince over his people. So bali ang punto na ating tatalakayin ngayon ay ito. Yung book of 1 and 2 Samuel, isasalaysay nito yung pag-transition ng Israel mula sa pamamahala ng Diyos na siya yung namamahala sa kanila, from theocracy. Yung theocracy kasi, ang Diyos ang namamahala sa kanila, siya yung tinitingnan nilang leader, at nag-shift sila from theocracy, theo is God, God ruling. So, yun yung ibig sabihin nun. Yung monarchy naman, yung royal family, itong mga hari ang pipili ng Panginoon. So mga system of administration ito. Sa atin naman, democracy. So yun naman, pinamamahalaan tayo ng nakakarami. So parang ganon. So pipili ang nakakarami ng leader na siyang mamumuno sa kanila. Okay, so ayan, yun yung transition. Paano umabot ang Israel na nagkaroon sila ng hari? So ayan, so i-recap lang natin ito from crisis to kingdom. So close ko lang ito. Oops, ano nangyayari? Dali, nagkakaroon ng technical issue dito sa laptop natin. So ayan, nung nakaraan, itong last week na natutunan natin yung journey ng Israel mula sa pagsakop nila sa Kanaan sa pamamagitan ng pangunguna ni Joshua. So diretso yun hanggang sa book of Judges, which is yun yung dark ages or mga madilim na bahagi ng kasaysayan ng Israel, kasi wala na ang isang namumuno sa kanila, kanya-kanyang pamumuno na. At ayan, lahat kaya dito yung sinasabi nga doon sa Judges 21 verse 25, sinasabi na in those days there was no king in Israel. Everyone did what was right in their own eyes. Yun yung kalagayan ng sitwasyon nila. And sa panahong iyon, may isang kwento sa dami ng kwento na regarding sa kasamaan ng sitwasyon ng Israel noon. May isang kwento na namumukod tangi, yung kwento ni Ruth. So, umusbong ang kwento ni Ruth sa kalagitnaan ng madilim na kwento ng Israel. So, yun. Yun yung kwento ni Ruth ang nagbibigay ng hope sa Israel na akala mo paikot-ikot na lang sila, pero actually may ginagawa, may niluluto ang Diyos. So yung backdraft ng kasamaan ng Israel, sitwasyon ng Israel, lumabas doon yung kwento ni Ruth. So ayan, si Ruth ay isang Moabite na babae, hindi siya Israelita. Pero yung kagandahang loob niya, dahil sa kagandahang loob niya sa mother-in-law niya, dahil sa pagtalikod niya sa kanyang pinanggalingan at pagpili niya sa Diyos bilang kanyang Diyos, blines siya ng Panginoon at nakapangasawa niya ang kamag-anak ng kaniyang father-in-law, which is si Boaz. So makikita natin doon. So parang ganun lang yung kwento. Pero actually doon sa dulo ng kwento, sa Ruth 4:21 to 22, nabanggit ang genealogy, yung listahan ng mga naging anak, na listahan ng isang parang family tree. At nabanggit doon na si Ruth ay nagkaroon ng anak, si Obed. And then si Obed ang naging ama ni Jesse, na si Jesse naman ang naging ama ni David. So makikita mo na yung continuity ng kwento. Kaya dito, papasok tayo dito sa Samuel, kasi itong Samuel, si Prophet Samuel, siya yung tinatawag natin na the last judge and at the same time the first prophet. Ang judge namumuno sa bansa nila noon na magulo. Ang prophet naman mamumuno sa pamamagitan ng paggabay sa mga hari. Yun yung trabaho ng prophet. So ayan.
So, makikita niyo yung transition kasi sa 1 Samuel sa 2 Samuel, dito nalalabas ang mga kwento ng mga hari, kung paano naging hari si David, paano nabuo yung kaharian niya at paano siya namayagpag at yung up and down ng kaniyang kwento. So, ayan, yan yung direksyon ng kwento natin. So, ayan, ang sasagutin na punto nito, answer points forward, sabi dito. So, ayan, yung kabiguan ng mga judge na yung kabiguan ng yung mga madidilim na bahagi ng kwento nila. Dito naman yung lalabas dito yung pangangailangan ng Israel na may magliligtas or may mangunguna sa kanila. At yun, lalabas yung pangangailangan talaga nila na kailangan nila ng haring mamumuno. At dito yung tugon rin ng Panginoon. Papasok na tayo dito sa book of 1 and 2 Samuel. So bago tayo pupunta doon sa nilalaman ng 1 and 2 Samuel, tingnan muna natin yung mga background ng librong ito. So ayan, itong kailangan natin maintindihan mismo itong mga aklat na ito, yung nature niya saka yung role niya. So, yung karaniwang pananaw dito, itinuturing si Samuel na siya yung pangunahing may akda, yung writer ng aklat na ito. Yung mga unang bahagi siguro, bahagi siya. Pero yung mga kalagitnaan hanggang sa dulo, sinasabi ng mga scholars na pwedeng marami na ring sinulat dito si Nathan. So kung natatandaan nyo kung sino si Prophet Nathan, siya yung rumibuke kay David noong nasa pagkakasala siya ng yung kwento nila ni Bathsheba, David at Bathsheba. Tapos isa ring si God, yung isang propeta rin ito. So sabi nila nandun sa dulo. So 1 Chronicles 29:29 to 30, mababanggit diyan na itong kwento ng dalawang ito, si Nathan at Gad, na may bahagi sa pagsusulat na ito. So ang mga aklat na ito parang nabuo sila. Maraming siguro ito hiwa-hiwalay na kwento hanggang sa in-arrange nila, may mga editor hanggang sa mabuo nila yung buong naging in the book form siya. So nabuo ito noong panahon ng mga propeta. So pwedeng sa mismong panahon ng exile nung madala na yung mga Israelita doon sa Babylonia at Syria, or pwede ring pagkatapos nun. So basta yun yung mga panahon na hindi na hari ang namumuno, mga propeta. So, kasi nasira yung royal rule sa bansa nila, pumasok ang mga mananakop. So, most likely itong 1 and 2 Samuel, nasulat siya mga tinatayang 100 years. So, approximately 1,100 to 1,000 BC, 1,100 years before na darating si Kristo. Mula sa huling araw ng mga judges, patungo doon sa reign ni David. So, sabihin na natin, mula nung panahon ni Ruth, ang sinasaklaw nito, ang sinasaklaw ng kwento ng 1 and 2 Samuel, mga 100 taon mula sa panahon ni Ruth. So, yun yung sinasaklaw niya. 100 years na kwento ng mga pamumuno ni David at ng mga anak niya. So, ito yung panahon na isipin na lang natin, paano natin ihahalin tulad dito. Ang presidente natin sa Pilipinas na nag-celebrate ng centennial si President Fidel B. Ramos. Sa kanya tayo nag-centennial noon. So, ayan, yung centennial, ibig sabihin 100 years pagkaraan nating lumaya mula sa mga mananakop, sa mga Amerikano. So, mga 19... yun yung kanila centennial. I'm not sure kung tama ba, si Ramos ba noon. Pagkakalam ko si Ramos So parang ganun, 100 years mula noong dulo
ng mga age of the judges. So, ayan. So, mula noong pinamumunuan sila ng mga leader ng tribo. So, for example, kung dito sa Pilipinas, mga datu, mga ganon, or mga tribal leader. Kasi may mga, yung tribe of Benjamin, may namumuno sa kanila. May chieftain rin sila. Yung tribe ni Ephraim sa Manase, may mga chieftains rin yung mga yan. Si Simeon, si Gad, mga ganon. Yung iba't ibang mga tribo ng Israel, parang ganon, kanya-kanyang rule ang bawat tribo. Pero paputungo na sa centralized na sa buong Israel, lahat ng mga tribo magkakaroon sila ng isang hari. So bakit nasulat ang aklat na ito, yung 1st and 2nd Samuel? Bakit nasulat ito? So yung unang audience nito, kinompile ito para sa mga mamamayan ng Israel sa mga panahong iyon. So parang binibigyan sila, mapapansin ninyo nung nag-aaral tayo, nung mga bata tayo, bakit pagbungad natin sa elementary, pinag-aaralan natin yung sibika at kultura? Bakit dinidiscuss natin sino si Gat Jose Rizal, sino si Bonifacio, sino si Lapu-Lapu, sino si Sultan Kudarat? Dinidiscuss natin yung mga yan nung elementary tayo because ini-establish natin yung identity natin bilang bansa. So parang ganun rin. Sabihin na lang natin na ang 1st and 2nd Samuel parang aklat siya ng sibika at kultura sa mga Israelita para maintindihan nila kung ano ang nangyayari sa panahon nila. So, para maintindihan nila kung saan sila galing sa magulong pamumuno patungo sa pamumuno na ng mga pinili ng Diyos na mga hari. So, kailangan nilang maunawaan kung nasulat ito para maunawaan nila kung nasaan na sila, anong nangyayari sa kanila at kung ano ang ini-expect ng Panginoon sa kanila. So, parang ganon. So, yun yung parang ganon yung nangyayari sa kanila. So, ang purpose, may ilang purpose dito. Una, yung sabi ko nga parang tayo, bakit hindi na lang basta mag-aral, bakit kailangan ang history? Hindi nawawala yung history Hanggang grade 6 tayo, hanggang high school, hanggang college, meron pa rin history na subject natin. So una, para magbigay ng kasaysayan, kwento ng kasaysayan na may kasamang theology. Ang theology is aral tungkol sa Diyos. Parang sa pamamagitan ng historical books na ito, maipapahiwatig rin, maipapakilala rin kung sino ang Diyos at ang kanyang mga kagustuhan. So hindi lang siya kasaysayan talaga ng mga pangyayari, kundi theological interpretation ng kasaysayan. So bawat bahagi ng pangyayari dito, nai-interpret ito sa pamamagitan ng nai-interpret ito based on the covenant faithfulness of God at yung mga pananagutan ng Israel sa covenant na yon. So, interpretation ng covenant at anong nangyayari sa kanila ito. So, ayan, to provide history and theology. Pangalawa, para ma-demonstrate ang kahihinatnan ng mga kagustuhan nila sa pamumuno. For example, sa Pilipinas ngayon, bakit paikot-ikot tayo? Anong nangyayari sa bansa natin? Yan yung gusto nating mga leader Yan yung mga binoboto nating mga leader Parang ganun So, kung anong kagustuhan natin, well, yeah, that's the consequences. Parang ganun. Ito yung gusto nating bansa. So, karamihan ang namimili sa ganitong uri ng pamamalakad. So, ayan. So, iko-contrast nito, parang ihahambing nito yung pamumuno ni Saul saka ni David. So, ipapakita nito yung uri ng pamamalakad ng dalawang leader na ito. So, kaya dito laging nababanggit na so the king goes, so goes the people. So, kaya ginagawa ng hari ito, kaya ginagawa ng mga tao ito. Laging nababanggit yan sa kwentong ito. So, ayan. Para ipakita yung mga consequences ng kagustuhan ng mga tao. Sila ang pumili, sila ang nag-demand sa Diyos na mabigyan sila ng hari. So, mali yung unang pili nila
So, pangatlo, para ma-establish yung covenant ng Diyos kay David. So, yan yung pinaka-theological heart, yung pinaka-punto sa aral ng theology ng 2 Samuel. Para ma-establish yung pangako ng Diyos kay David na magkakaroon siya ng dynasty, magkakaroon siya ng kingdom that will rule forevermore. So isang pangako ito na naging foundation or batayan ng yung inaasam nilang Messiah. Yung tinatawag nating Messiah, ito yung hari mula sa angkan ni David na darating na magbabalik doon kasi umabot kasi ang kwento ng Israel, umabot sila sa rurok, yung peak ng pinakamagandang pamamahala sa kanila sa pamamahala ni David sa ni Solomon. So sa pamamahala ng mag-amang ito, naabot ng Israel yung pinakamataas nitong glory. Parang ganon. At syempre, pabagsak na yan. Papalit-palit ang mga hari, pasama ng pasama yung bansa nila. Pero pinanghahawakan na ng mga tao yung pangako tungkol sa Messiah. So ayan. Kaya si Jesus Christ, siya yung kaya mapapansin niyo yung sigaw ng bulag nung dumaan si Jesus Christ. Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin, kahabagan mo ako. So, papansin mo. So, yun yung mindset na pinanggagalingan na siya yung magpapalaya sa kanila, siya yung mamumuno sa kanila at maibabalik ulit sila sa mapa ng kagalang-galang na bansa. Okay? So, yan yung punto, isang punto, pangatlong punto ng aklat na ito. And pang-apat, para to instruct and warn future generation, para maturuan at mabalaan ang mga susunod na henerasyon. Kasi makikita nila sa mga kwentong ito yung rurok ng pamamahala ni David. Yung with faith talaga na pamamahala niya. So nakita rin nila yung kasalanan niya, matututunan ng mga nagbabasa na nagkakamali rin ang mga leaders at ayan, makikita nila yung mababalaan sila na mag-ingat-ingat kayo sa mga leader. So, ayan. Kaya magbubunsod rin ito ng isang desire kasi yung parating na hari na pinangako dito, yung Messiah, malayong mas matindi yung pamumuno niya. Perfect na hari ito. Okay? So, ayan, yan yung may practical application dito. Matututunan natin dito sa dalawang aklat na ito ang mga leadership lessons mula sa mga tagumpay at kabiguan ng mga biblical figure na ito. So hindi lang kwento tong mga to kundi aral para sa atin. Okay? So ayan. Didiretso na tayo. Pupunta na tayo sa Samuel. Titingnan ko yung oras dito, mag-end tayo by 10 o'clock. So, ewan ko kung matatapos natin itong lesson natin ngayong gabi. Kasi mahaba-haba rin ito. Okay? So, ito, yung Samuel, part 3 na tayo. Si Samuel, yung tinatawag nilang ang huling hukom, the last judge. Kasi, ewan ko anong tribo si Samuel. Most likely basta siya yung huling kinikilala ng Israel na namumuno sa kanila bilang judge. Ginampanan niya ito. Siya ang nagja-judge sa Israel. Siya yung nagde-decide kung ano ang tama at mali para sa Israel. Kasi kung walang judge para sa Israel, gagawin nila bawat isa tingin nila kung anong tama gagawin nila. So si Samuel ang huling judge, yung hukom, nagde-decide kung anong tama. At siya rin yung unang propeta. Itong propeta, of course, propeta rin si Moses. Pero ibang uri ng mga propeta na dito. Kasi yung propeta na political prophet, anong ibig kong sabihin sa political prophet? Sila yung mga boses ng Panginoon na gumagabay sa mga hari. So, yun yung purpose ng prophet dito.
Hindi lang siya dito yung mapapansin ninyo na iba yung powerful ang mga propeta dito. So, si Samuel, ito yung nilalaman ng 1 Samuel 1 and 2, yung unang dalawang chapter. Ikwento dito yung napakagandang kwento ng kapanganakan ni Samuel. Kasi yung nanay niya familiar tayo sa kwentong ito. So, si Hannah. Nanalangin siya na bigyan siya ng Panginoon ng isang anak at ibabalik niya. Babalik niya rin sa Panginoon para sa mga pangangailangan ng Panginoon. So, ayan, naibigay si Samuel at siya yung sa time kasi na yun, bagsak rin kahit yung religious sector ng kanilang bansa, hindi rin corrupt rin. Yun yung alam natin yung kwento ni Father Eli at yung mga anak niya. But in spite sa mga pangyayaring yun, may nire-raise up ang Panginoon na isang leader na susunod sa kanila, which is Samuel. Okay? So, dito, may mga pangunahing themes, may mga tema na, iba't ibang tema na makikita natin sa aklat ng 1 Samuel. Una dito, yung tema na natutunan natin dito na pinapakinggan pala ng Diyos yung iyak or panalangin ng mga faithful. So, ayan, si Hannah, panalangin lang, dalangin lang ng dalangin. Pero makikita natin dito, isang theology natin ng prayer na you cry out to God. He listens. Okay? So, may establish natin yan. Pangalawa, yung sovereignty ng Diyos. So, doon nakikita natin na si Father Eli, itong paring si Eli, mahina, hindi niya madisiplina, hindi niya makontrol yung mga corrupt na anak niya. Makikita rin natin na ang Panginoon is sovereign. Ang alam natin, out of control ng Israel. But actually, God is still in control and He's doing something through Hannah. May isang tao palang inihahanda ng Panginoon para maging pinuno ng Israel. So, God is sovereign. That is very comforting. For example, sa ating bansa ngayon na ewan ko kung anong nangyayari sa bansa natin. But reflecting on this, may hope tayo na may ginagawa ang Diyos sa likod ng mga problemang kinakaharap ng bansa natin. So, God is still sovereign. Hindi natin alam. Hindi natin alam ang susunod. Pero, ang alam natin, God is still in control. Okay? So, sa pangatlo, yung kwento, awit ni Hannah. Doon sa 1 Samuel chapter 2, verse 1 to 10, ito isang patulang panalangin na sineselebrate nito yung sovereignty ng Diyos, yung kalinga ng Diyos sa mga mapagkapakumbaba, yung kakayahan ng Diyos na baliktarin ang kapalaran ng mga tao. So, ayan. Actually, kung titingnan mo, itong awit ni Hannah na ito, medyo similar siya sa awit ni Mary doon sa Luke 1:46 to 55. Okay? So, it talks about itong mga pananaw natin, perspective natin tungkol sa Diyos. God is sovereign. He cares for the humble. He has the ability to reverse human fortunes. Okay? So, ayan. B. Saan tayo sa B? So, dun sa 1 Samuel chapter 2 to 3, kung uusad tayo, yung una kanina, ano yung nilalaman ng 1 Samuel chapter 1 to 2? So, ayan. Yung miraculous birth ni Samuel. Ngayon, nandito tayo ngayon sa B. Anong nilalaman ng 1 Samuel 2 to 3? Idinidescribe dito yung kalagayan ng bansa nila, yung mga anak ni Eli, si Hophni at Pinehas, na naglilingkod bilang bilang mga pari, pero mga walang silbi. Parang gano'n. Hindi nila kilala ang Diyos as described by chapter 2 verse 12. So, ninanakaw nila yung mga offering ng mga tao sa mismong templo, nagko-commit ng immoralidad. So, gano'n. So, kaya ayan, may propeta na nagprophesy kay Eli na masisira siya.
Yung family line niya, masisira yon, makakati yon, at magkakaroon later ng mga pari. Magre-raise up ang Panginoon ng pare na direktang gagawa sa kagustuhan ng Panginoon. And actually, this is overshadowing yung kwento ni Samuel. Okay? Sa 1 Samuel chapter 3, makikita natin dito yung calling na ni Samuel. So, parang makikita mo yung flow dito eh. So, yung sitwasyon na ang gulo-gulo pero God is calling someone. God is preparing someone. So, bata pa lang si Samuel dito, naririnig na niya yung tinig ng Diyos. Tinatawag siya sa gabi. At sinabihan siya ni Eli na kapag marinig mo ulit, sabihin mo, mangusap ka Panginoon, nakikinig ang inyong lingkod. So, yun yung instruction ni Eli sa kanya. Kaya si Samuel ang nakatanggap doon sa judgment sa pamilya ni Eli. Okay? Si Samuel. Dito pa lang, bata pa lang, tumatanggap na siya ng mga mensahe ng Diyos. So, napakahirap ito sa batang si Samuel. Paano niya sasabihin kay Eli yung mangyayari sa pamilya niya? So, makulit rin si Eli. So, sinabi na ni Samuel. So, sabi naman ni Eli, well, kung anong kagustuhan ng Panginoon, be it. So, ayan. Ano application natin dito? So, ang makikita natin dito na yung tapat na panunungkulan or leadership, nangangailangan ito ng character at tapang. Okay? So, hindi pwedeng puro character ka. Kailangan mo rin ng courage pag pupunta ka sa leadership. So, kailangan nito ni Samuel. So, maganda ang kauugali niya at matapang rin. So, siya yung nag-anoint ng unang hari at pati yung pangalawang hari ng Israel. So, ayan, pag-usad ng kwento doon sa chapter 4 hanggang chapter 6, ang nilalaman naman na itong kwento kung paano napasakamay ng mga Pilisteo yung Ark of the Covenant. Yung Ark of the Covenant, ito yung pinaka-symbol ng religious kwan ng Israel noon. Ito yung pinaka-symbol ng presence of God. So, kinuha ng siguro inakala ng mga anak ni Eli na agimat itong Ark of the Covenant, na lagi silang nananalo pag dala-dala. Dinala nila ito sa giyera eh. So, ito yung pinaka-sacred na object ng Israel. Dinala nila sa giyera, natalo sila, namatay sila, kinuha ng Pilisteo ito. Nilagay nila doon sa templo nila, sa templo ng Diyos-Diyosang si Dagon. So, alam natin yung kwento dito, na laging kada umaga bumabagsak yung rebulto ni Dagon, nasisira, at nagkakasakit ang mga tao kung saan dinadala yung ark. So, salot ito sa atin, sabi ng mga Pilisteo. Kaya binalik nila sa Israel. Dito papasok yung kwento na yung tungkol kay David na natumba yung pinagkariton ng Ark of the Covenant, hinawakan ng sundalo niya yung Ark of the Covenant, namatay. Ito yung kwento na pasayaw-sayaw si David habang dinadala yung Ark of the Covenant sa Israel. So, ayan, kasi binalik na. Anong punto nito sa theology? So, ito. Yung presensya ng Diyos, hindi mo mahuhuli o mamamanipula. Okay? So, hindi ito agimat. Yung sinasabi ko, hindi agimat na yung may hawak, siya ang may control. Simbolo ito ng covenant ng Diyos, yung presence niya sa covenant. So, yung pagtatangka ng Israel na gamitin ito bilang agimat, hindi tagumpay. Hindi nagtagumpay. Dahil hindi naman tama yung puso nila. Okay? So, ayan. Ang Panginoon, kinakatigan niya yung kahit dala-dala mo, lalaki ng Biblia mo, kahit napakalaki ng kwintas mong cross, wala sa suot yan. Ang kinakatigan ng Panginoon yung may tamang puso. So, yan yung matututunan natin dito. Okay? So, natalo pa rin sila kahit dala-dala nila yung Ark of the Covenant.
And doon sa chapter 7, naman, makikita natin si Samuel dito na nagfa-function na bilang parehong judge at prophet. So dual yung kwan. Sabi nga natin kanina, siya yung pinakahuling judge at siya yung pinakaunang propeta. Okay? So dalawa yung katungkulang hinahawakan niya. So ayan, tinipon ni Samuel, pinanawagan siya, tinipon ng Israel para magsisi doon sa Mispa. Okay, isang lugar doon sa Israel. So ayan, sinira nila, sinantabi nila yung mga Diyos-Diyosan nila, at dahil sa pagtalikod nila sa mga Diyos-Diyosan nila, ibinigay ng Panginoon ang victory sa kanila, natalo ang mga Pilistyo. Okay? So, ayan, naglagay si Samuel ng tanda, memorial stone, sabi nila, yung Ebenezer, ng ibig sabihin bato ng tulong. So, ayan, anong ibig sabihin ng nilagay ni Samuel na yon? So, nilalagay ni Samuel yung tanda para sa kanila na hanggang dito tinulungan tayo ng Diyos. Kasi doon sila nanalo. So, ayan. Ito yung pinaka-peak ng pamumuno ni Samuel. Very victorious siya sa spiritual renewal ng Israel. Nagkaroon ng revival sa Israel. So, ayan, nalinis ang Israel. At bumalik yung katagumpayan sa kanila, natalo yung mga kalaban nila. So, parang, kaya sinasabi ng mga scholar na ito yung peak ng leadership ni Samuel. Okay? So, ayan. Usad tayo ngayon sa chapter 8. I hope matapos natin ang buong chapter 1 ng buong 1 Samuel. Now, ang ganda na sana, 'di ba? Ang ganda na kasi napakaganda naman yung pamumuno ni Samuel. So, he has the character. Ang nangyari kasi dito, tumatanda na si Samuel. Tumatanda na si Samuel at yung mga anak ni Samuel, hindi rin kagaya niya. Parang ang kaawig ng mga anak ni Samuel, parang yung mga anak ni Eli rin eh. Mga laki sa layaw, parang gano'n. So, natatakot yung mga mamamayan na itong mga anak ni Samuel ang mamumuno sa kanila. Kasi actually, may mga pinanghahawakan na silang office pero hindi maganda yung pamumuno nila. Hindi sila kagaya ng tatay nila. So, dito, nagsimula na silang manawagan kay Samuel na bigyan sila ng hari. Okay? So, ayan. Kaya dito sa 1 Samuel chapter 8, dito natin makikita yung kwento ng paghingi ng Israel ng kanilang hari. So, ayan. Nagtipon-tipon yung mga elders nila. Sinabi nila kay Samuel, mag-appoint ka ng hari na magiging judge sa amin, kagaya ng mga bansa sa paligid natin. So, ayan. Bakit tiningin nila yon? May mga ilang dahilan dito. Una, takot sila sa Philistines. Political pressure. Pag wala na namang pinuno, mamamatay si Samuel, magwawatak-watak na naman. Wala na namang mag-unify ng bansa. Kaya humihingi sila ng hari. Natatakot sila na hindi na naman sila magkakaisa at papasukin na naman sila ng Philistines. Pangalawa, yung ayaw nila yung mga anak ni Samuel. So, hindi maganda yung pamamalakad nila. So, hindi pwede yung mga anak ni Samuel na successor, parang gano'n. And then pangatlo, yung desire nila na maging kagaya ng mga bansa sa paligid nila. So, panlalamig, theological apostasy, sabi. So, yung response ng Panginoon dito, kasi dito nalungkot si Samuel eh. Nalungkot si Samuel kasi ang problema, naghahanap sila ng tao, hindi nila nakikita na ang Diyos ang namumuno para sa kanila. So, ayan, naghahanap sila ng nakikita nilang hari. Kaya ang sabi ng Diyos sa kanila dito, well, pakinggan mo yung sinasabi ng mga tao. Hindi sila ang nag-reject sa iyo. Sila ang nag-reject sa akin bilang kanilang hari. Okay?
So, ayan, nire-reject nila. Hindi nila nakikita ang Diyos na namumuno sa kanila eh. So, ayan, inayaan ng Panginoon yung request nila. Kaya minsan, pag makulit ka, ibibigay ng Diyos yung kagustuhan mo kahit hindi kakabuti mo. So, ayan. But, kahit ibinigay ng Panginoon yung ari nila, nagbigay siya ng warning. So, ayan. Sabi, kukunin niya yung mga anak ninyo, gagawin niyang mga sundalo niya, kukunin niya yung mga anak ninyong babae, gagawin niyang mga katulong niya, kukunin niya yung mga pinakamagagandang taniman ninyo, bibwisan pa niya kayo. So, binabalaan na sila ng Panginoon na hindi maganda tong hinihingi nila. So, ayan, ang lesson na matututunan natin dito, ayan, minsan binibigay ng Diyos yung mga kagustuhan natin para maipakita sa atin na hindi yun yung kailangan natin. Ang Israel gusto niya kasi ng taong hari, kagaya ng mga bansa rin sa paligid niya. So instead na magtiwala sana sila sa kanilang Diyos na hari. Okay? So dahil doon, usad tayo sa chapter 9 hanggang chapter 12, inanoint ni Samuel si Saul. So tingnan niyo yung credential ni Saul. Bakit siya naging hari? Ang qualification niya, pogi kasi. maganda siyang tingnan. Talagang parang hari yung kanyang tindig. Mas matangkad siya kahit kanino man. Yan. And then, ayan, maganda yung pangangatawan. So, kagalang-galang yung itsura niya bilang hari. Pero yung pag-uugali niya, nung una naman, humble naman. May pag-aalangan naman. So, parang hindi sa Ilocano, ang mga darasudos. So, ayan. Actually, parang, bakit ako? So, parang ganun siya. May humble spirit naman nung una. So, maganda yung umpisa naman ni Saul. Inanoint ni Samuel, inanoint siya ni Samuel bilang leader. So, nag-demonstrate dito yung military leadership niya doon sa ginawa niyang rescue sa Jabes Gilead. Okay? And then yung chapter 12 ng Samuel, makikita na natin dito yung ni ultimo adios ni Samuel, yung huling paalam niya, paalap. So, ayan, parang yung dulo ng kwento ni Joshua. 'Di ba si Joshua may huling address rin siya. Sinabi niya, "As for me and my house, we will serve the Lord." Well, choose kung sinong paglilingkuran ninyo. Pero para sa akin, we will serve the Lord. Yun yung mensahe ni Joshua sa mga Israelita noon. So si Samuel dito, nagbibigay rin siya ng huling mensahe niya. Pinapaalalahanan niya yung Israel doon sa yung faithfulness ng Diyos sa nakaraan, at binabalaan niya sila na kailangan nilang sundin sila, yung mga mamamayan at yung hari nila, kailangan sumunod sa Diyos. Yun yung babala na binigay niya sa kanila. So, ayan. Humingi siya ng palatandaan, tanda ng pagkumpirma ng Panginoon na hindi niya gusto yung pagpili nila. So, ayan, humingi siya ng tanda, binigay ng Panginoon. At yung panghuling mensahe niya, panghuling salita niya doon sa 1 Samuel 12:24, sabi, "Only fear the Lord and serve Him faithfully with all your heart. So, consider what great things He has done for you." So, matakot kayo sa Panginoon at maglingkod kayong tapat ng buong puso. So, sa alang-alang ninyo yung mga magabubuting ginawa niya para sa inyo. Ito yung huling mensahe ni Samuel sa kanila. Okay? And then, pagkatapos ng huling mensahe ni Samuel, eto na. Yung chapter 13 to 15 naman, tinatalakay nito yung mga kasablayan naman ni Saul. Yung
kakalunos na kasablayan niya. So ayan, napakaganda nung umpisa ni Saul. So ayan, nung ito may tatlong testing na puro sablay siya. Yung unang test sa pamamahala ni Saul, yung test of patience sa 1 Samuel chapter 13. Doon kasi ang Panginoon, yung establishment niya ng panunungkulan sa kanila, hinati ng Panginoon yan. Yung ang mga religious order, kung nabasa ninyo yung Leviticus, may mga instruction diyan kung paano mag-aalay, paano lalapit sa Diyos. Nakasaad yan sa Leviticus. Now, itong si Saul na hari, dahil hindi niya mahintay si Samuel na gagawa sa pag-aalay, pinangunahan na niya. Ginawa niya yung isang bagay na gawain sana ng mga pari. Okay? So, meron siya yung wala siyang patience. Parang ganon. So, wala. Kailangan kong mag-alay sa Panginoon. So, pagdating ni Samuel, nagalit si Samuel sa kanya. So, grabe tong ginawa mo. Dahil dito, masisira ang kingdom mo. Hindi yan magtutuloy. Yan yung sinabi ni Samuel doon sa chapter 13 verse 13 to 14. So, ayan. So, naiprophesy yung kasiraan ng kanyang kingdom. Yung pangalawa, yung testing of faith kay Samuel. Testing of faith kay Samuel. Kay Saul. So, dito, si Jonathan, yung alam natin to, yung best friend ni David. So, makikita natin na talagang maganda rin yung very promising itong anak ni Saul na si Jonathan. Nananalo siya sa mga giyera, ganun. Ayan, si Saul, dahil doon, nagpanata siya. Gumawa siya ng isang panata na kinapahamak pa ni Jonathan. Yung panata niya, walang kakain. So, ang kakain, masisira. Kumain si Jonathan, hindi niya alam yung panata na yon. Kinain niya yung pulot So, ayan. Kaya dito, yung test of faith, nakasalalay siya sa mga ganun, mga padalos-dalos na desisyon niya. Hindi siya sumasalalay sa Panginoon. So, ayan. Kaya yung leadership niya, pabago-bago at ayan, impulsive. Reactive, parang ganun. At yung pangatlo na test naman is yung test of obedience. Doon sa chapter 15. So, sa chapter 15 na tayo. Test of obedience. So, ayan. Dito, binilin siya ng Panginoon na sirain niyang ganap itong mga Amalekita. Hindi niya sinira iniwan niya yung hari nila. Hindi niya pinatay yung hari nila. Tapos, yung mga alaga nilang magaganda, matatabang tupa, matatabang baka, hindi na niya pinatay. Ang instruction ng Panginoon sirain talaga. Ganap na sirain. So, ayan. So, kinonfront siya ni Samuel. At sinisi niya yung mga tao. Kinatwiran pa niya yung pag-disobey niya. Kaya sabi ni Samuel sa kanya, dito lumabas yung very famous na statement ni Samuel. Obedience is better than sacrifice. Doon sa chapter 15 verse 22. Kaya sinabi ni Samuel sa kanya, dahil ni-reject mo ang salita ng Panginoon, nire-reject ka rin niya bilang hari. Okay? So makikita natin yung pattern sa buhay ni Saul. So sa panlabas na katangian, talagang maganda. Talagang kagalang-galang. Pero sa loob, yung karakter niya, sablay. So, ayan, mas concern siya sa approval ng mga tao kaysa sa pag-obey sa Panginoon. Kaya yung panunungkulan niya, yung paghahari niya, ito, nakakalungkot na aral sa leadership na hindi magtatagumpay yung panunungkulan na hindi maganda yung kalagayan mo sa harap ng Panginoon. Kaya dito, naganda ang Panginoon ng panibagong hari.
So, ayan, dito naman lalabas yung kwento ni David. Magsisimula dito sa chapter 16. Okay? So, ayan. Dahil ganon si Samuel, talagang pasaway. Samuel. Dahil ganon si Saul, pasaway siya. So, tumitingin ng Panginoon ng isang taong susunod. Yung puso niya naayon sa ating Diyos. So, pinadala ng Diyos si Samuel doon sa Bethlehem para i-anoint itong bagong hari. So, ayan, alam natin yung kwento ito. Now, si Samuel naman dito, tumitingin rin sa panlabas. Tumitingin rin sa panlabas. Ito, pagalang-galang, matipuno. So, pero sinabihan siya ng Panginoon na tumingin ka sa puso. Kaya pinili si David, yung pinakabata na nag-aalaga lang ng tupa. So, ayan. Kaya sinabihan ng Panginoon si Samuel na huwag kang tumingin sa panlabas na anyo, sa kanyang tangkad. So, parang gano'n. So, hindi ang Diyos tumitingin sa bagay na hindi nakikita ng tao. Tumitingin siya sa puso. So, ayan, anong mga key lesson na matututunan natin dito? Yung hindi karaniwan ang pagpili ng Diyos ng mga lingkod niya. So, ayan, minsan pinipili niya yung mga sa pananaw ng tao hindi angkop or yung mga nire-reject ng tao. Kasi ang tinitingnan ng Panginoon yung character. Mas mahalaga sa Panginoon ang character kaysa yung charisma. So, ayan. Yung unang hari ng Israel na naaayon ang kanyang puso sa Diyos ay dating pastol. So, ayan. So, yan yung pili ng Panginoon. Now, dito sa part 5, kung saan tayo? Paano yung paghahari naman ni David? Paano siya umangat? Ang ganda rin ng kwento ng pag-angat ni David. So ito very familiar itong mga kwentong ito. Laging nakikwento ng mga bata tayo. Familiar tayo na memorize natin ang mga kwentong ito. Galing ang mga to sa 1 Samuel. So sa 1 Samuel chapter 17, dito na yung kung paano nagsimulang aangat si David. So ayan, naghamunan ang Israel. May boundary kasi at doon sila naglalaban-laban. At si Goliath, naghamon siya. So inahamon niya ang army ng Israel na imbis na magpatayan tayo, padala nyo na lang yung pinakamatinding sundalo ninyo. At one-on-one. Kung sino man nanalo, siya panalo. So ayan, yun, minamaliit niya, inaalipusta niya ang Panginoon, naalipusta niya ang Israel. So ayan, parang takot na takot sila kasi siyempre higante si Goliath. Sabi nga nila mga approximately nasa 9 feet yung tangkad nito. Mga pinakamatatangkad sa NBA, mga 7-footer lang eh. So matangkad ito, malaking tao. So dumating takot silang lahat. Kahit yung hari na pinakamatangkad sa Israel, takot na rin. So, ayan, dumating si David para baunan yung mga kapatid niya. So, ayan. And then, ayan, nakita niya, narinig niya, nasaksihan niya yung pang-aalipusta ni Goliath at namuo sa kanyang puso yung galit. So, talagang galit siya na inaalipusta ang Diyos. So, sino ba itong hindi pa natuli na Pilistyong ito para alipustahin ng mga sundalo ng buhay na Diyos. So, ayan. So, gusto niyang labanan. So, we know the story. So, ayaw ni Saul, para ma-discourage siya, binigay yung armor niya. Pero si David, dito, nagtitiwala si David sa Diyos kaysa sa mga armas. So, ayan. Pagkikita na natin na ang pinaka-armas ni David yung pananampalataya niya. Pangalawa lang yung tawag niya, tirador.
So, and then mga bato. Tinalo niya si Goliath. Now, anong theological significance nito? Anong kahalagahan nito sa theology? Itong kasundaluhan ng Israel, suot-suot nila yung mga armas nila na galing kay Saul. Hindi nila matalo yung kalaban. Samantalang itong pastol na bata, kaya niyang talunin yung higante sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. So, ayan. Kaya dito, yung victory ni David dito, tumuturo siya sa katotohanan na salvation comes through unexpected means. So, hindi inaasahan yung pag-angat ni David dito. So, naging maugong na yung pangalan ni David sa Israel na dito. So, syempre, kung dito sa Pilipinas sana, trending yung kwento niya dito sa Facebook sana natin, sa mga balibalita, mga gano'n. So, ayan. And itong si David, saka si Jonathan, yung anak ni Saul, dito sa chapter 18 to 20, naging mabuting magkaibigan ito. At namanata si Jonathan kay David. Meron silang panata, friendship, oath. Kinikilala ni Jonathan yung anointing ng Diyos sa buhay ni David. So parang, ayan, si Jonathan sana ang next in line na hari. Pero nakikinikilala ni Jonathan na nasa kay David yung kamay ng Diyos. Binigyan siya ni Jonathan ng kanyang robe. Binigyan siya ng mga armas na sumisimbolo sa paglilipat niya ng authority. So parang ganon. So ayan. So yung napakaganda itong covenant na ito. So parang ang ginawa ni Jonathan kasi dito, isinuko na niya yung claim niya sa trono. Dinidemonstrate nito yung faith niya sa God, sa plano ng Diyos. Okay, so ayan, nakikita ni Jonathan yung plano ng Diyos sa buhay ni Con at yung pansarili niya sanang interest, hindi, mananaig yung gusto ng Diyos. So, fino-foreshadow nito yung selfless love ni Kristo. Okay, samantalang yung tatay niya, talagang napakatindi ng inggit niya kay David. Natatakot siya kay David na, ayun, umangat. Ilang beses niyang pinagtangka ang patayin. Hanggang sa, ayan, talagang tinutugis na niya. Talagang tinutugis na niya si David. So, ayan. Kaya doon dito sa chapter 21 to 31, ito ang nilalaman ng kwentong ito ay yung mga taon na nagtatago si David. Criminal si David doon sa bansa niyang Israel. Kasi pinapatugis siya ng hari. So, ayan. Pero sa mga panahong ito, na-demonstrate na-demonstrate dito, nakita dito, itong mga chapter na ito, na-demonstrate yung faith ni David. So, kinikilala niya pa rin na anointed ng Panginoon si Saul. So, kahit ilang beses na pwede niyang patayin si Saul, ayaw niyang ilagay sa kamay niya ang hustisya. Dito rin sa chapters na ito, 21 to 31, nakita rin yung mga, hindi perfect si David. Nakita rin yung mga natural na pagkatao niya, yung kakulangan sa parang flaws, kapintasan niya. Nanlilin lang siya, nandidiskarte at minsan sumasalalay sa mga sariling pang-uutak niya sa halip na magtiwala sana sa Diyos. So, makikita rin natin dito yung mga bahaging ganon ni David. Makikita rin natin dito sa mga kwentong ito sa 21 to 31 yung protection ng Diyos na paulit-ulit na kay David. So pinipreserve siya ng Panginoon at nagtapos yung kwento ng yung kalunos-lunos na kamatayan ni Saul. Okay? So ayan, nagpakamatay siya sa sarili niyang espada. So ayun, si David nang susunod kasi wala na rin pati si Jonathan namatay. So
Ayan, so yung ending nito, dito na, yung 2 Samuel chapter 1 verse 19, makikita natin yung bungad ng 2 Samuel na si David dito nagluluksa at kinikilala niya yung hari, unang hari. So, parang ito, how the mighty have fallen, sabi niya. So, kahit gano'n, pinaparangalan niya pa rin. Okay, so that is the coverage ng ating 1 Samuel. Pumasok tayo kahit hanggang sa bungad ng 2 Samuel. Pero next week, pag-aaralan natin itong katuloy nito, papasok naman na tayo sa 2 Samuel. Okay? So, ayan, so hindi natin kakayanin. It's almost 10 na. And we still have around several pages dito. Okay, anyway, at least so na-survey natin yung 1 Samuel. Kailangan kasi nating dahan-dahanin yon kasi ang gaganda ng mga kwento nun, very foundational sa bakit si David, bakit hindi si Saul. So, makikita natin yung comparison, matututunan natin ano ang gusto ng Panginoon sa isang leader, ano yung kinakasuklaman ng Panginoon sa isang leader. So, ganun. Ano yung nag-disqualify kay Saul, ano ang yung nag-qualify kay David. Napakaraming principle nito. Kasi darating ang panahon na magiging leader kayo, mamumuno kayo sa mga mamamayan ng Diyos, bayan ng Diyos. Mamumuno kayo sa churches, mga ganon. At ma-reflect natin dito kung paano maging leader na after God's own heart. Okay? So, yan yung lesson natin for 1 Samuel. Itutuloy natin next meeting. At isisend ko itong manual sa inyo. You can advance read. And ayan, I hope ilang session pa ito. Session 5 na ito. We are targeting 10 sessions para matapos natin ito ng mas mabilis. Okay? So, you can send your queries, questions doon sa chat group natin. And I can answer you there. And sige, we will close this with a word of prayer. Manalangin tayo. Lord, maraming salamat sa aming napag-aralan ngayong gabi. Maraming salamat, Lord, sa mga lessons na nakatago sa mga aklat na ito, Lord. Maraming salamat, Lord, na nakikita namin, Lord, na tumitingin ka sa puso. Lord, hinihiling namin na baguhin mo ang aming puso nang magkaroon kami ng pusong kaaya-aya sa inyo. Lord, kung ano man yung tawag ninyo sa buhay namin, ano naman, Lord, yung mga tungkulin namin, Lord, sa inyong kaharian, sa hinaharap, we pray, Lord, that you develop a heart that is like David, a heart after God's own heart, O God. Maraming salamat, Lord. I-bless mo ang bawat isa sa amin. Ang mga aral na natutunan namin dito, itago mo sa aming puso at gumabay sa amin, Lord, sa aming pang-araw-araw na buhay. Bless mo ang bawat isa sa amin. Kahit sa pamamahinga namin ngayong gabi, ikaw ang magbalik ng aming kalakasan para sa mga gawain namin bukas. Kahit yung mga kapatid naming nanonood sa recorded version, ikaw ang mag-bless sa kanila. Itong samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good night. Good night po. God bless po. Sige po, kuya. God bless.